Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Hotman segment na naman tayo kung saan sasagutin ko ang inyong mga tanong. Mga iniwan tanong sa Facebook, YouTube, and kung saan nyo ako tinatag. Yun. Anyway, basahin na natin yung mga questions and you decide kung gusto nyo magstay or boring para sa inyo. And move on na kayo sa ibang video. So, these are the questions. Unang tanong, galing kay Boss Benghis. Sir, kapag 1 GB ba yung size ng ida-download mo, 1 GB din ba yung mababawas sa load mo? Sana po mapansin. Okay. Yes. Sasagutin natin yan. Kung interesado kayo, maganda. Actually, maganda itong tanong to. Simpleng tanong, pero baka yung akala mong sagot, hindi yun yung sagot. Next na question. Yan kay Boss James Villas. Nice informative video, boss. Thank you. Ask ko sana about required internet speed in streaming a 4K 60 FPS video. As much as possible, pinagsasama-sama ko yung medyo magkakalapit na topic para madaling i-search next time na may magtanong sa akin kung ano yung sagot doon, and then naisagot ko na pala. Pansinin nyo lang. At least now, napansin nyo na. Next na tanong galing kay Boss Patrocinio Balasbas A707. Boss, tanong ko lang po, malakas po ba sa data ang mga smart TV naka-hotspot sa CP? Thank you po. Okay, sasagutin din natin yan, of course. And then, kay Boss Enrico Reyes. Tanong lang, boss, doon sa Wi-Fi, boss, paki-explain naman po tulong nito. Network usage sa Wi-Fi po ito. Detect automatically, treat as metered, or treat as unmetered. Okay, magandang tanong din yan. Napapansin ko yung settings na yan sa Windows. Pero mamaya, pakita ko sa inyo. Yun lang. So, kung interesado kayo sa mga tanong na yan at isasagot ko, please do stay. If not, okay lang po, move on na po kayo sa ibang channel kasi medyo boring itong explanations ko. Okay? Now, if you're interested, let's start. Galing kay Boss Benghis. Sir, kapag 1 GB ba yung size ng ida-download mo, 1 GB din ba yung mababawas sa load mo? Sana po mapansin. Well, ang sagot yan, pagka tinanong, usual na tanong, especially pag ginugel mo ito, ang isasagot sa'yo is yes. Pero, may konting variables yan. Totoo din naman yun. Pero, ang totoong sagot, yung actual na sagot po dyan is no. Hindi po yan saktong 1 GB din ang ikakaltas or ibabawas sa data mo. Okay, explain ko sa inyo kung bakit. 1 GB yung ida-download mo. Okay? Para makapag-start, okay, gusto ko makinig kay May rito. Para makapag-start, makapag-download si phone, sabihin natin phone ang gamit nyo, mag-send siya ng request. Okay? So, dun pa lang sa send ng request na yon, kakain na yun ng data. Wala ka pang nadadownload, wala pang papunta sa'yo, puro palabas pa lang yun. Mag-send siya ng request. So, may minus na agad sa data mo. Diba? Gusto nyo i-continue pa natin? Gets nyo na naman siguro doon sa part na yun. So, yes. Hindi po yan automatic na nagda-download ang... Pag naisip mo, gusto ko ma-download ang movie na to. Hindi nangyayari yon na dahil gusto mo lang. You have to send a request. Kiklik mo yung download button, magpapadala ngayon si smartphone ng request, ng data request, doon sa server, na ida-download ko to. That's how technology works. Teknolohiya, di ba? Kakain agad siya doon. So, okay. Bawas na. Maliit lang yan. Sobrang kilobytes lang yan. Actually, bytes nga lang yata yun minsan eh. Yung ganong request na yun. So, napakaliit, di ba? So, eto ngayon. Eto naman sunod na step is, depende naman to sa server traffic at sa bilis ng server na panggagalingan nung 1 GB mo na file. So, kung mas matraffic doon or mabagal yung server na yon, hindi lang isang request ang gagawin niya kasi may expiration po kada request kung hindi nyo po alam. Alam ko maraming mga expert dyan sa pero pansin nyo, ina-explain ko lang siya para sa pangkalahatang Pinoy na at least maintindihan agad. So kapag na-expire yung request kasi naputol yung download, maybe mahina ang internet ng server or mahina yung internet mo, so na-expire na, walang dumating na download, naputol, siguro mga 10% pa lang nung download, tumigil. So, pag tumigil yun, kailangan mag-request ulit ni phone. And then, ganun ulit. And then, ganun ulit. Paulit-ulit. Usually, 30 seconds yung limit. 30 to 60 seconds limit. Pag lumagpas doon, kailangan ulit mag-send ng request. And yung latest technology ngayon, actually, multiple requests ang pinapadala para just in case na magkaroon ng aberya, ng interruption, tumigil, mag-post, or for some reason, may another 2 requests pa na pwedeng mag-wake up or mag-retransmission ang tawag doon, ng request.
So, ang dami na. Request po yun, papalabas pa lang po ng device mo yung internet na sinasabi ko. So, yes, mabubuo mo yung 1 GB. Makakaltas yung 1 GB na gusto mo i-download. Pero sa dami ng request na ginawa ng phone mo para makompleto yung 1 GB, lalo pag mas mabagal ang download, mas mabagal na download, mas maraming retransmission, mas maraming request na ipapadala. That means, mas malaki lalo sa 1 GB yung kakainin sa internet mo. So technically, it's not 1 GB request, then 1 GB din ang mababawas sa'yo. It's more than 1 GB. Okay? Understood? So, the answer is no. Usually, MB lang naman madadagdag, MB. Pero, may mga worst case scenario na, yes, medyo malaki din yung MB. Siguro 10 MB, 50 MB, 100 MB, umaabot. Yung extra request lang na yun. Kasi possible siguro dahil mahina ang data or sobrang traffic ng server na yun. Especially yung pagka gano'n, traffic, marami kasi nagda-download dun sa server na yun. Maybe sikat na website yun. Kaya ganun, maraming visitors. Sa Facebook, ganun din. Since usually maraming gumagamit yan. So, ang dalas ng retransmission ng data dyan, ng request, para mapanood mo yung video, or para mas mag-loading na mas malinaw yung picture, so on and so forth. So, again, the answer sa sagot ni Boss Benghis, it's not 1:1. It's more than 1 GB. Lalagpas sa actual mo na ni-request na i-download. Okay, malinaw? Alright. Next na question, galing kay Boss James Villas. Nice informative video, boss. Ask ko sana about required internet speed in streaming a 4K 60 FPS. Okay. Gandang tanong niya. Siguro smart TV ang gamit niya and gusto niya malinaw talaga ang malaki. Siguro mga 50 inches to 100 inches. Doon effective ang 4K resolution kasi 720p, medyo kita mo yung pixelation dun eh. 1080p, okay lang kung nasa 50 inches ka lang, 55. The bigger screen, the more na nagiging obvious yung pixelation eh. 4K 60 might be malaki talaga yung screen. So, required internet speed niyan is minimum, alam ko kasi base din sa experience ko, minimum niyan is around 30 Mbps. Minimum, that's minimum. Sa minimum, that means may possibility pa of buffer. May buffering, may loading. So, I think recommended dyan, sa 4K 4K is around 50 Mbps to 100 Mbps to be safe. So, since afford mo naman na magkaroon ng TV na ganyan resolution, kaya 4K 60, I'm pretty sure afford mo rin ang 100 Mbps na internet. So, yeah. Just to give you context why sinasabi kong gano'n. Ang usual na size kasi ng HD na video is around 700 to 1 GB. 1 GB. Isang HD movie doon. Isang HD movie pag nag-download kayo, di ba? 720p lang yon HD. Around 600-700 MB to 1 GB yun na size. Depende pa sa bitrate yun. Pero i-estimate lang natin na gano'n. So, pagka HD, 720p lang din naman na panonoorin nyo. Yan, i-stream nyo. Kailangan nyo lang doon siguro mga 5 Mbps to 10 Mbps. Ganun speed. And then, going sa 1080p, which is full HD, FHD, kailangan, ang average size doon is usually 1.5 gigabytes to 3 or 2 to 2.5 gigabytes. Yes, malaki. So, that means kailangan mo doon 10 to 20 Mbps na speed. Naglalaro ka dapat doon kasi medyo ma-demanding na yon. And, going sa 2K resolution naman, that's 1440p, I believe ang typical size is 3 GB to 5 GB. Correct me if I'm wrong sa mga pinagsasabi ko, pero yun yung tansya ko kasi base din sa experience ko. Mahilig talaga din ako mag-download ng mga movies and videos. Alam yan ng mga members ko sa Telegram. But anyway, so sa 2K, kailangan mo doon at least 20 to 25 Mbps, at least 2K resolution. To be safe, 30 Mbps na, 20 to 30 Mbps. And then going 4K, which is around 4K video to 4K video file, naglalaro yan sa 7 GB to 15 GB. Typical na size. Minsan umaabot siya ng 20 GB to 50 GB. Yung file size pa lang na isang video. Pero typical na size, alam ko, 7 to 15 GB yung 4K. Isang 4K video or isang 4K movie. Okay? So that means kailangan mo talaga ng 30 minimum. Minimum yun. Again, pwede pang mag-buffer sa 30 minimum kasi kung makit yan ng 15 GB, kailangan mo na dyan 50 megabits per second na. So to be safe, para talagang smooth yung 4K 60 FPS video mo, kailangan mo ng 50 to 100 Mbps.
100 Mbps para sure, smooth yan. Okay? 100 Mbps. Pero minimum pwede na pasok na again sa 30 Mbps ang 4K 60 FPS video mo. Yes. Correct me if I'm wrong na lang, pero yun, alam ko, yun talaga yun. Kasi ganun ko nina-estimate kapag sinaset ko yung smart TV namin dito. Nasa 55 inches lang naman yung maliit lang yun. Ganun ko siya sinaset. Kapag wala yung mga kids, full speed yung internet ko rito. That means pwede akong mag 4K. But if nandyan yung mga kids, binababa ko siya sa 1080p. Yun lang naman. Anyway, I hope naging helpful yung sinabi ko, Boss James Villas. Lupa tayo sa susunod na tanong. Galing kay Boss Patrocinio Balasbas. Boss, tanong ko lang po. Malakas po ba sa data ang mga smart TV naka-hotspot sa CP? Oh, okay. Smart TV din. Okay, so, like I said, similar questions. Pero dito naman, tinatanong niya is naka-hotspot sa kanyang phone. Since connected siya doon sa kabila, like I said, smart TV mo sa CP. So, like I said, kung manonood ka sa smart TV, tapos ikaw connect mo sa phone, tapos yung phone mo hindi only data, kawawa ang hotspot mo. Okay? So, kung manonood ka sa smart TV, since malaki yung screen, hindi ka manonood doon sigurado ng standard definition. Manonood ka doon minimum of HD or Full HD. Or that means 720p to 1080p. That also means isang full movie kung 720p around 1 GB. So, kung manonood ka ng isang full movie sa 720p, kailangan ang niload mo na data is 1.5 GB pataas. Huwag mong isaktong 1 GB kasi tanda mo, yung phone mo, gumagamit din yan ng data. Like, yung Facebook mo, malamang nakikigamit ito sa background. Yung YouTube account mo, kung China phone yan, malamang nakikikuha din yan, nakikigamit ng internet sa background. So, huwag mong isasaktong 1 GB din. Isagad mo sa 1.5 pataas, 2 GB para sure na mapapanood mo, matapos mo ang 720p na movie. Now, kung nakaset ang smart TV mo sa 1080p, kailangan mo ng 1.5 GB na minimum. Pero dahil nga hindi pwede nga, like I said, may gumagamit sa background pa. So, dapat 2 GB to 3 GB yung niload mo na data. So, sa tanong mo na malakas po ba sa data ang mga smart TV? Yes! Kung i-connect mo sa hotspot ng phone mo na limited lang or allocated na yung data, ubos agad yung data mo. Okay? Malinaw? Kapag hindi ka pa kontento, ipo 4K mo pa. So, 4K, like I said kanina, 7 GB yung minimum. 4K movie ang papanoorin mo. So, dapat meron ka at least 20 GB na load na data. Provided pa yun kung malakas ba ang signal ng CP mo, malakas ba, stable ba, sumagap ng data ng internet. Otherwise, yung 4K mo baka gumaralgal. Parang robot yan. Ganun ng kilo. Anyway, yan ang sagot kay Boss Patrocinio Balasbas. I hope naging helpful. Galing kay Boss, last na ba to? Yes, last na. Galing kay Boss Enrico Reyes. Tanong lang, Boss, doon sa Wi-Fi, Boss. Paki-explain naman po, tulong nito. Network usage sa Wi-Fi. Ito yung natutukoy niyan. Wait, punta natin. Yan, sa Windows, ito yan. Ito, metered connection. So, as you can see sa akin, naka-off. Why? Kasi sa akin, nakagamit ako ng Wi-Fi na unlimited. So, explain natin isa-isa. Detect automatically, treat as metered, treat as unmetered. Sa detect automatically, that means si computer mo or si Windows ang gagamit o kung ano man gamit ng operating system na nakita mo yan, siya ang magde-decide kung metered o unmetered. Pakikiramdaman yan. I-observe niya yung speed at yung dami ng data na ginagamit mo at the same time. So, detect automatically. Basically, iaasa mo sa kay operating system yung decision. Now, ilabas natin yan siguro sa part na yan kasi usually hindi yan helpful. Minsan mali ang detection yan. Kaya nakita nyo sa ginawa ko sa settings, ako mismo naka-off yan. Now, what is treat as metered? Treat as metered is kagaya to ng nakadata ka sa mobile data. Nakalimit ba? Like, nagpa-register ka, 1 GB lang. That is called metered. Ibig sabihin, may limit. Sukat sa metro. Parang ganon. Metered. Pero hindi yun exact na translation. But what I mean is, allocated lang. Okay? 1 GB, 1 GB lang. 10 GB yung niregister mo, that's metered. 100 GB ang niregister mo, that is metered. Basta may limit, that is treat as metered. Okay? Para hindi malakas kumain ng data ang operating system. Okay? That also means, ito yung best na settings kung mahina ang Wi-Fi mo at yun nga, limited or allocated lang ang data na pwede mong gamitin. I-set mo sa treat as metered. Understood? Now, treat as unmetered, kagaya ng settings ko nga rito, as you can see, unmetered siya kasi in-off ko yung metered. That means,
one to sawa kasi ang internet ko naman is unlimited at 600 to 800 Mbps yung gamit ko rito. Unlimited monthly. So, I don't really need to tipid-tipid the data. So, naka-off ang metered, treat as unmetered siya. So, I hope naintindihan niyo po. So, detect automatically, hayaan mo siya mag-decide si operating system. Si metered is, ikaw na magde-decide kasi alam mo naman na limited lang yung data mo. And treat as unmetered, alam mo naman na unlimited yung data mo at malakas. Now, benefits ng metered is, dito sa metered po kasi, actually may self-explanatory dito sa ano, some apps sa metered, pag in-on ko daw yung metered, check nyo to, basahin nyo to. So dito pa maintindihan nyo na eh. Some apps might work differently to reduce data usage when you're connected to this network. Okay, so that means, parang ito yung battery saver sa Android smartphone. Ililimit niya yung request ng mga apps and games na gumamit ng internet. Iyon po ang katumbas dyan sa Windows or kung saan operating system niyo siya nakita. Treat as unmetered, dito parang want to sawa all out ang mga apps and games na gumamit ng internet sa background mo. Yun ang makukuha mo na activity sa treat as unmetered. Okay? I hope malinaw. Yun na po mga 4 na questions. Tama ba? 1, 2, 3, 4. 4 questions sinagot natin. And kung meron pa kayong mga tanong, iwan nyo na sa comment section. I know medyo may clear yung video. Pero yun lang talaga yung sasagot ko. Next video ulit. Iwan lang kayo ng mga questions na tingin nyo hindi ko pa nasasagot. Pero malamang sa malamang nasagot ko na yan. But if ever na hindi ko pa nasasagot, iwan nyo na dyan sa comment section. And maybe if i-feature ko yan sa next video. Okay? So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content na hindi laging review, na nakakaumay, na hindi, siyempre, pag bumili na kayo ng phone, malamang hindi na kayo interesado sa susunod ko i-review kasi may nabili na kayo ng phone. Diba? Usually, hindi na kayo nanonood ng gano'n eh. But if you want more reason para bumalik dito, sagutin na lang natin yung mga daily problems nyo sa mga, ba't ba ako nagaganito? Sa mga smartphone nyo. Okay, sagutin na lang natin yung mga questions nyo na alam ko, possible na ma-encounter nyo, and possible din na baka kino-question nyo sa utak nyo. Okay? I am not an expert. I just happen to know stuff kasi ito po yung trabaho ko. So, if may mali po ako, okay lang po, i-point out nyo na lang po sa comment section. Respectful po tayo, wala pong bastusan. Kasi, kita nyo naman, hindi ko binabastos yung mga questions na sinasagot ko, diba? So, I hope, ibalik nyo lang yung courtesy na, pag mali ako, okay lang yan. You know, hindi po kailangan natin magbastusan para to point out what's right and wrong, diba? And if you think I'm wrong and tama ka, please, iwan ka rin ng ebidensya. Kailangan ko rin naman kasing i-check. I-backtrack yung sinabi mo. Paano ako naging mali? Okay, may ebidensya siya. If wala po kayo ebidensya, wag na lang. Kasi mapapakamot na lang ako ng ulo dyan. Okay? But anyway, kung gusto nyo ng ganitong content, please consider subscribing, liking, and sharing. Ang ganda na lang, this is Rain Manguera at ito pa rin ang Kotman Channel. And ito ang Ask Kotman segment. I'll talk to you again soon.